Magandang hapon po sa ating lahat. Oras na naman po ng ating salusalo mula sa salita ng ating Panginoon. Ang sabi po niya dito sa unang Pedro chapter 5 verse 7, ipagkatiwala ninyo sa Kanya ang inyong mga alalahanin sa buhay sapagkat Siya ay nagmamalasakit sa inyo. At dito naman sa Mateo chapter 11 verse 28, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Tunay nga po na kapag inilagak natin sa ating Panginoon, inilapit natin sa ating Panginoon, anuman ang ating mga alalahanin sa ating mga buhay, anuman yung mga bagay-bagay na nagpapahirap sa atin, anuman yung mga bagay na nagdudulot sa atin ng kabigatan o kaya naman pakiramdam natin napapagod tayo, kapag lumapit tayo sa ating Panginoon, tunay na nagkakaroon tayo ng kapahingahan at nadadarama natin na Siya ang higit na nagmamalasakit sa atin, mga kapatid. At sa hapon po na ito, magbibigay pa po ako ng mga ibang talata na nagpapakita o nagsasabi na ilapit natin sa ating Panginoon anuman ang mga alalahanin natin, anuman ang pinagdaraanan natin, dahil Siya ang higit na nagmamalasakit at Siya ang higit na nakakaunawa, nakakakita ng pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. Dito po sa Awit chapter 68 verse 19, ang sabi po niya rito, Awit chapter 68, verse 19. Awit chapter 68, verse 19, purihin ang Panginoon, ang Diyos nating nagliligtas, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Amen. Dala-dala niya araw-araw ang mga pasanin natin na ating inilalapit sa Kanya. Di po ba doon sa unang talata na binasa natin kanina sa 1 Peter chapter 5 verse 7 na ipagkatiwala, ilagak natin sa ating Panginoon, ipasakamay natin sa ating Panginoon anuman ang mga alalahanin natin sa buhay sapagkat Siya ang nagmamalasakit sa atin. At dito sa Awit chapter 68 verse 19, sabi niya rito, dinadala araw-araw ang pasanin nating hawak. Hindi po ba ibig sabihin pasan-pasan niya, nakikita niya, nalalaman niya anuman ang mga pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. At maging dito sa Awit chapter 55 verse 22, ang sabi naman po niya rito, ilagak kay Yahweh iyong suliranin, aalalayan ka't ipagtatanggol rin ang taong matuwid, di niya bibiguin. Ilagak kay Yahweh ang iyong suliranin. Di po ba doon sa Mateo chapter 11 verse 28, ang sabi niya doon, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong mga pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Ilagak nyo sa akin ang anumang mga pinagdaraanan nyo, ang inyong mga suliranin, anong inyong mga problema, anuman ang mga pinagdaraanan, ang sabi ng Panginoon, at aalalayan tayo at ipagtatanggol. Siya ang magbibigay ng katugunan sa bawat pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. At maging dito sa Awit chapter 37 verse 5. Awit chapter 37 verse 5, ang inyong sarili sa Kanya'y italaga, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kapag ipinagkatiwala natin sa ating Panginoon ang anumang mga alalahanin o ang anumang mga suliranin, ang sabi niya dito, tutulungang ganap kapag ika'y nagtiwala. Kaya purihin po ang pangalan ng ating Panginoon.
Ano man ang pinagdaraanan mo kapatid, alalahanin mo, mayroon tayong Panginoon na malalapitan. Dalhin natin sa Kanya, ilapit natin sa Kanya, ilagak natin sa Kanya dahil Siya ang higit na nagmamalasakit at pasan-pasan niya, dala-dala niya, nauunawaan niya, nadarama niya anuman ang pinagdaraanan ng bawat isa sa atin. At naway sa mga talatang ito, napaalalahanan na naman ang bawat isa sa atin na mayroong Panginoon na matatakbuhan natin, masasandigan natin sa panahon na mayroon tayong mga pinagdaraanan na iba't ibang mga suliranin sa ating mga buhay. Tayo po ay umuko at manalangin. O aming Ama, maraming salamat po sa iyong mga salita na nagbigay na naman ng paalala sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po dahil tunay nga po, ikaw ang siyang higit na nagmamalasakit sa bawat isa sa amin. Maraming salamat po sa iyong paalala, maraming salamat po sa iyong mga salita, Panginoon. Pagpalain mo ang bawat isang nakapakinig nito, maging kalakasan po nila sa araw na ito ang mga talatang ito, Panginoon. Ito po ang aking samot dalangin sa pangalan ng aking Panginoong si Jesus. Amen and Amen. Magandang hapon po sa ating lahat.